Eto na nga mga kabayan, nakahanap na ng katapat ang China dahil sa patuloy na iligal na panghihimasok ng mga barko ng komunistang bansa sa Exclusive Economic Zones o EEZ ng South Korea. Hindi na nga nakapagpigil ang Korean Coast Guard, kaya naman pinatikim na nga nito ang mga inchik. Umabot pa nga sa puntong gumamit na ang KCG ng Granada at pinagbabaril pa nga ang mga Chinese vessels. Sa video na ito ay talakayin natin ang mga kaganapan sa pagitan ng South Korean Coast Guard at mga illegal Chinese militia vessels na sinubukang manghimasok sa EEZ ng South Korea. Alamin kung paanong ipinagtanggol ng Coast Guard ng South Korea ang kanilang teritoryo laban sa swapang na China. Ako po si Royzy and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific region dahil yan sa patuloy na pag-angkin ng China sa maraming mga teritoryo. Nandyan din ang pilit na panghihimasok ng mga barko ng China sa exclusive economic zones ng iba't ibang mga bansa kagaya sa Pilipinas, Japan at maging South Korea. Kung ang ibang mga bansa ay kayang takutin ng China, mukhang nagkamali naman itong hamunin ang Korean Coast Guard. Maraming mga kaso ng habulan sa pagitan ng South Korean Coast Guard at mga Chinese fishing vessels na kadalasan ay humahantong pa nga sa mga bayolenteng komprontasyon. Sa video footage na ito, makikita ang Chinese fishing militia na nakikipaglaban sa Korean Coast Guard team gamit ang mga pamalo at mga sibat. Dahil sa pagtaas ng kaso ng illegal fishing na ginagawa ng China sa EEZ ng South Korea, nagdesisyon ang Korean government na armasan ang kanilang Coast Guard bilang pang self-defense sa kanilang operasyon. Dito nga ay pinapatupad ng KCG ang international law sa pamamagitan ng pag-intercept sa mga illegal na fishing vessels, pagsamba at pag-aresto sa mga crew at ang pag-confiscate sa mga isdang illegal nitong hinuli. Bukod dito ay dinadala nila ang mga barko sa scrap yard kung saan ito ay sinisira. Ang mga crew ay i-deport habang ang kapitan naman ay lilitisin sa South Korea. Noong 2024, sinabi ng South Korea's Ministry of Oceans and Fisheries na mas paghihigpitan at palalawigin ng kanilang bansa ang kampanya laban sa illegal na Chinese fishing vessels na patuloy na nagsasagawa ng illegal na pangingisda sa loob mismo ng South Korean territorial waters. Ayon sa Seoul, mas magiging matindi ang kaparusahan at ang mga aksyon na kanilang isasagawa laban sa mga barko ng China na illegal na papasok at magnanakaw ng kanilang yamang dagat. Matatandaan na ayon sa ulat ng CNN noong December 2017 na higit sa 40 mga barko ng China ang illegal na tumawid sa territorial waters ng South Korea malapit sa Gagyodo Island sa bahagi ng southwest coast ng kanilang bansa. Ang pagpasok ng mga barko ng China ay nagdulot ng pagkabahala sa mga militar ng South Korea. Dahil dito ay agad na umaksyon ang Korean Coast Guard at pinuntahan at hinarangan nila ang mga barko ng China. Ipinag-utos din ito na lisanin ng mga Chinese vessels ang kanilang teritoryo. Ang mabilis na pagtugon ng South Korea ay naglalayo na protektahan ang kanilang seguridad at upang maiwasan na rin ang posibilidad na magkaroon ng military confrontation laban sa China. Mas lalo pa ngang lumala ang sitwasyon ng paputukan ng KCG ang mga barko ng China. Dito nga ay gumamit ang mga miyembro ng Korean Coast Guard ng halos 180 rounds mula sa M16 machine guns habang 70 rounds naman ay nagmula sa mga assault rifles at mga shotguns. Ayon sa opisyal na pahayag ng Chinese Foreign Ministry, lubang napakaseryoso ng mga insidenteng ito na dapat ay imbestigahang mabuti ng South Korean government. Sinabi ng China na palagian nilang ipinapakita ang pagpapahalaga sa pangisdaan sa labas ng kanilang teritoryo at sumusunod sila
sa pamantayan at international law para masigurong magpapatuloy ang fishery production. Taliwas naman ito sa sinabi ng tagapagsalita ng South Korean Coast Guard. Sinubukan di umanong suguri ng mga Chinese crew ang kanilang Coast Guard vessels. Ayon sa report, hindi raw pinansin ng Chinese fishing vessels ang mga warnings mula sa kanila. Bagkus ay nagalit pa nga ang mga ito at may bitbit pa ng mga tubo at iba pang mga armas at nagmamadaling sumugod sa mga patrol boats ng kanilang tropa. Noong September 2016, naiulat na 3 Chinese fishermen ang nasawi matapos masunog ang kanilang sinasakyang barko dahil sa mga miyembro ng Korean Coast Guard. Ang mga Chinese national na ito ay sangkot sa iligal na pangingisda sa South Korean waters. Sinubukang hinga ng identification ng KCG ang naturang fishing boat ng China at inutusan itong tumigil para sa pag-iinspeksyon. Ayon sa mga Coast Guard officials, dined malamang ng mga ito ang kanilang utos. Pagkatapos ay nagbarikada pa nga ang mga crew sa wheelhouse ng fishing vessels at nagpatuloy sa pagtakas. Hinabol ng mga miyembro ng KCG ang nasabing fishing boat at hinagisan ito ng flashbang o stun grenade. Dito nga ay nagsimulang magliyab ang barko ng mga Chinese fishermen. Ang flashbang grenades ay non-lethal pero nagpuproduce ito ng malakas na ingay at matinding liwanag na nakakaapekto sa vision and hearing ng isang tao. Pinaniniwalaang na-suffocate ang 3 mangingisdang ito sa nasusunog na barko at nabigong makalabas mula sa pinagtataguang wheelhouse. Ang mga pangyayaring ito ay talaga namang nagpapakita ng mas lalo pang lumalalang problema at pagtaas ng tensyon sa pagitan ng South Korea at China. Mabilis na tumugon ng South Korean Coast Guard at nagkaroon pa nga ng habulan sa karagatan kung saan nahuli nila ang 2 barko ng China na illegal nga na nangingisda sa kanilang EEZ. Ayon sa report, sinubukan pang manatili ng ilang mga Chinese fishing vessel sa loob ng South Korean EEZ para magpatuloy sa ginagawa nitong illegal na aktibidad, kaya naman napilitang umaksyon ang South Korean military. Naganap ang matinding habulan sa loob ng 100 kilometers mula sa timog-kanlurang bahagi ng Socheongdo, isang maliit na isla na matatagpuan sa west coast part ng North Korea. Bukod dito, 5 barko pa nga ng China ang nahuli sa loob ng EEZ ng South Korea at pilit na itinaboy ng kanilang Coast Guard. Ipinapakita rito ang determinasyon ng South Korean government na magpatupad ng batas para maprotektahan ang kanilang seguridad. Samantala, sa ulat ng CNBC noong November 2016, nagkaroon din ng ilang pagkakataon kung saan ang Coast Guard ng South Korea ay napilitang magpaputok ng mga warning shots dahil pa rin sa illegal na pangingisda na ginagawa ng mga inchik. Sa katunayan, sinabi sa report na karaniwan na sa mga barko ng South Korea ang magsagawa ng maritime patrol sa lahat ng kanilang nasasakupan. Kadalasan, mga Chinese fishing vessels ang sangkot sa mga illegal na aktibidad at pilit nga itong pumapasok sa South Korean waters. Ilan lamang ang mga nabanggit na insidente na nagpapakita kung gaano talaga kagarapal ang China pagdating sa usapin ng Exclusive Economic Zone. Wala silang sinisino, kapag gusto nilang manghimasok ay gagawin nila yan, kahit palabag ito sa international law, lalo tigit sa United Nations Convention on the Laws of the Sea. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.